up? Nandito na tayo sa G-Studio. Pasok na rin. Let's go. Yo, what up? Nandito na tayo sa G-Studio sa may Las Piñas. So, papasok na rin tayo dito. So, samahan niyo ako ngayong araw. Let's go. What's up? Oh, pwede mo na. Okay, ready na ba lahat? Ready na ba kayo? Let's go. Yo, welcome sa number 2 podcast in the Philippines, ang Pujoy Style Podcast. Samahan mo kami tumambay ngayon. First for organizing everything. Totoo lang po pag kami dito lang. So mga mangyayari, di ba? Biglang in-announce lang. Medyo pagi tayo. Salamat. Para tayo sa langit, no? Para tayo sa langit. Ano parang smoky and tan? Hotbox? Oo, parang mag-hotbox. Tigisa na pala tayo ngayon. Gusto mo, alis natin ang lens. Wag. Baka yan yung huli niyang sabihin ng buong podcast, eh. So kailangan mo pa talaga lahat. I don't think so. Yo, ano ba bas? Kumana bas, no? Ay, Frank, yung late mong biyahe, yun ba yung... yun ba yung test cafe? Isla Filo. Parang tulog pa klarang church kasi. Ano lang ganito pala pa kumulit ka na yun, no? Hindi ko nga makita yung mga tao. Oh, hirap makita ang mga tao. Ano yun, no? Wait mo tingnan. Hindi ko na-video. Blurred sila din. Ako na yun. Ulit kaya ako nakakaya. Gumagawa. Studio din, 14G, tsaka 28G. Kulang pa ng 42 eh. Ano ba ang isa mo? 14G pa parating, tsaka 28. Naka-release na ako ng 7G. 49 tracks lahat. Wait, ilang kanta ang plano mong gawin? 49 tracks lahat. 49. Pwede ba yun? Pwede makatulog mo? Mix. Parte-parte na. Pagkarahin na ako sa baba, parang wala na akong energy kumain, magtulog kong gano'n. Tapos nakakabot na talaga magsalita doon. Magsalita? Oo. Okay lang magsalita eh, Pero pero lang si Fitting ko, nakangiti ka lang Oh, brain yung tol, brain. oh, yun, mag-isip. Nakakagutom yan, Frank. Nakakagutom ang compose. Promise. Oo, kasi ang kinakain ng brain mo ay sugar. So magugutom talaga siya. Kaya magugutom ka talaga. Salamat po. At may show ka eh. At may show ka parang Kuya Kim na show eh. Third year, parang picture ko to sa chemistry. Ikaw ba? Baliw yung baliw. Pala yung sinabi ko bro. Ang pwede yung sinasabi ko eh. Ulit. Diba sinasabi nila, baliw ako. Diba, sinasabi nila, baliw yan sila. May malis? Tanda na. Parang mas... Yung kataban nila, baliw mo na yan. Yung katakahan mo, baliw na yan. Pero hindi mo ako nakikita. Yun, ganun ko siya tignan. Parang, hindi kayo baliw? Yan.
Ganun ko lang kayo din. Parang galing mo. Kasi yung boundary. Nagtataka pag normal sila. Oo, parang ganun na parang... So parang lagi mo naisip, hindi ka talaga normal. Iniisip ko ba Hindi nga, iniisip ko nga, normal ba ako eh, kasi mas baliw yung mga nakikita ko pa eh. The question, So ano na lang ang hindi nakakagit sa akin? Yun na yung iniisip ko, parang medyo Meron ako na-realize niyan. Naglalakad ako doon sa strip. Tapos may narinig ako. Strip, tapos Vegas strip. Vegas strip. Tapos may narinig ako nag-video ako noon, nag-vlog ako. Tapos may nagsasalita sa likuran ko na malakas. Akala ko may kausap siya. Kasi full-on conversation eh. Pag mag-isa lang siya, doon ko na-realize, pag siguro nagsasalita ka na ng thoughts mo out loud, na wala ka ng pakisapa. ano lang, Fred? Ano na? Baka baliw ka na. Okay, paano mo nga malalaman? Hindi mo malalaman. Yung sa paligid, so yung sa paligid mo lang yung makakaalam. Di ba? Yung Kumayari ito, akala ko pala, uwi na boy ko yung rapper, yung pala. Baliw lang pala. Akong grasa lang ako sa baklaran somewhere. Ano ba sa baklaran, nagaganto-ganto ako doon. May ako ako stick. Kala ko nagbaklaran. Hindi na kayo ng baklaran. Hindi, baklaran. paano mo nalaman? Di ba? Paano natin malaman na? Natotoo to? Oo. Reaction mo ba tayo? Wait, may naano ko dun sa sinasabi niya. Ginagawa ko din minsan yun eh. What you mean? Yung nakita mo, hindi, medyo kumalas lang. Grabe siya, yung nakita mo. Ano mo medyo kumalas lang, di ba? Hindi nila maintindihan Yes. ng mga ano nila. Agree ba kayo? Sali naman kayo. Sali kayo na lahat. Agree. Ano yung mga tao dito? Mukha naman. Makikinig pa kayo kay Uy, kung normal kayo syempre. Makapakinig mo ba? Wala hindi. Pero para sa akin, okay din eh. Okay din na parang baliw-baliw eh. Kasi kaysa naman parang katulad ka ng lahat. Ang ganda rin mag-iba ka ng... Oh, tsaka mga bullshit yung mga track mo sa buhay mo. Yung mga nagpapakabaliw lang din na totoo. Hindi yung mga nagpapanggap na normal. Hindi sila bullshit na isa May ibang baliw na hindi bullshit ha. Meron. Pero wala akong nakita ng bullshit na hindi baliw. Ano na? Wala akong nakita na bullshit na hindi baliw. Yes. Sa kanya, Lalabanan niya yun. lalabanan niya. Ayaw niyang gawin. Since day one. Papatunayan niyang mali ka Ang gagawa ang paboritong hook ni Kuy ko, ni Ives. Sabi ko sa'yo, mali ka ko eh. Talaga yun. Alam mo ba yun? Hindi. Hindi mo alam yun na ganun ka. Ano pa baliwan nga? Oo, yun. Hindi naman. So ngayon mo lang narinig ko. Kasi sinasabi Hindi, namin. mga sinasabi niya na dati. Pero hindi naman, hindi wala naman akong pinapatulaan. Gusto mo lang taliwas ka lang talaga ito. Hindi eh. Gusto mo talagang naiiba kayo. Hindi. Siguro, pag i-check ko nga Hindi, diba? laban natin yan. Diba sinabi niya, diba sabi niya kung galing sa ibang tao yun, diba? Pag ginawa niya yung gusto niya, gagawin niya gusto niya. So pag i-check ko yung sarili ko, pag yung tanong ngayon para sa akin, tapos sarili ko sagot. Ang saltik ko ay pag yung gusto ko, hindi ko magawa or hindi ko ma-execute or may kukontra sa akin, medyo irritable ako. Kaya pala Isa lang pa din, diba? Oo. Gano'n sila. Gano'n sila. Yung bata sila, Jet, bisita ka. Madami yan, pero isa, lately yung bibig niya ba? Yung bibig niya gago to eh. Ito lately lang ah. Nasa ano kami, backyard ng negosyo niya. Kung saan tayo nag-shoot ng Discoy sa Riwa. Tapos kini-gatekeep niya na OG lang yung mga papasok, kami lang. Tapos may pumasok na bisita. Sabi ko naman sa dumating na bisita, oh, pati yung mga hindi ko iniimbita, pasok na ng pasok. Lumamatay sa inyo yung bisita doon. Gano'n nag-ano lang, nagsiset lang ng boundaries. Oo. Hindi kasi makawala. Narinig ko sa atin yan eh. Nag-protest CS ako man, CS man. Isang na-check mo, kaya rin papautangin mo itong taong to, sinipin mo yung bahay nila. Titingnan mo yung lababo nila. Pag daming patong-patong yung hugasin mo, isang sign niya naman kung pautangin siya. Yun. Lahat yun, at pati sa higi. Pero ang pinaka-interesting dun, natutunan ko, tignan mo daw yung panganay na anak ng papautangin mo. Pag yung panganay, walang trabaho, nakahilata lang din sa couch, huwag mong pautangin yun. Magulong
Sinasabi nila, magulong pamilya to. May chance, hindi lahat siguro, hindi lahat. Pero most likely yun. Most likely, pag parang pabigat yung panganay, dito magandang pautangin. Ayos na, hindi na trabaho na bubuhat ka. Kaya mahalay ka naman mo. Sabi niya, after ko dito magbuhat ng baggage, nag-gym pa ako. Nag-gym pa siya, easy. Parang una pa lang, Partner, babae. Oo, babae. Parang sabi kasi, ayaw daw muna niya. Sabi ko, sayang. Bitaw. Nandiyan na siya. Kita niya yung potential niya. Parang Pwede, ganun. Iba yung alam mo sa totoo lang ako bilang, ito nangyayari sa akin, buwi na ako ko yung nakikilala. Inisip ng lahat na kilala ako ganito ganyan, madali na makapang chicks. Mas mahirap makipag-relationship. Pag ganitong level talaga mahirap. Madali makipag-sex. Yun ang madali. Sex lang, di ba? Pero kung yung relationship, mas mahirap. Pataas ng pataas. Mahirap siya ng mahirap. Pero siguro sa fame lang din. Let's say, kunyari marami kang pera. Mas bang mas mahirap makipag-relationship. Mapera ka lang, walang fame, ha? Sa tingin ko, kung hindi ka dumaan sa broke taste, tas nang marunong ka mga chicks, you can pull girls kahit broke ka. Kung hindi ka dumaan doon, may hirapan ka. Pero kung dumaan ka doon, kaya mo i-switch off yung mayaman na vibe mo. Kaya mo i-switch off yun. Kasi alam mo nung broke taste ko, parang babalik ka lang ulit sa diskarte mo nung parang broke ka. So yung fame naman nakakaano? Oo, kasi yung fame, may mga tao na gusto nila makiride sa fame mo. Yun na, siyempre ayaw ko naman. Tapos yung ibang mga girls, parang nalalakyan sila sa mundo mo eh. Kaya isang maid chick, habang bata ka pa, pakasama mo siya for a few years, tapos you're good. Pero para sa mga may pera, ito lang ganda ng tanong sa akin, isang elementor ko sa LA, muna kami. Sabi niya sa akin, paano kung may pera ka na? May pera na kasi siya, pero wala pa siyang chick. Sabi niya, paano kung may pera ka na? Sabi ko, actually hindi naman nagmamatter yung dami ng pera mo eh. Lagi naman meron kang next level as a man. Ang tanong na lang, yung chick mo ba down, nasamahan ka sa next level? At tulungan ka makarating doon. Kasi yung tipong, hindi ko naiintindihan yung next level mo, parang down. Mukhang nakakatakot yan, parang down. Mukhang hindi ko kaya yan, but let's go, sign me up. Diba? Pero yung down para sa akin ng chick mo, mayaman. So what? Ikaw ang next level na gusto mo, mas mahirap or peace of mind or whatever. Meron kang next na, pwede ba yun pag iwaman ko tapos yun? Hindi naman eh, may next level ka dyan eh. O, ano yun? Share mo sa babae. Pag G sa akin, ano man yun, para sa akin, cheat around. Thank you? Hindi naman. Hindi, sabihin ko siguro sa kanya, tama yung ginagawa mo. Kahit parang tanga yung ginagawa mo ngayon, kahit naliligaw-ligaw ka, tama yung ginagawa mo, kalma ka lang, huwag kang mag-alala. Huwag ka nang yun, sa tingin ko, 20 years old kasi ako, may pressure to eh. Parang gusto kong, marating to. Nung lately, na-guess ko na, pwede pa lang iisipin yun. Enjoy mo lang yung alon, enjoy mo lang yung ride. May oras din yan kung ano man. At importante, nakapag-trip ka dyan, pati yun. Tapos ang sabihin ko, isa pa sasabihin ko sa kanya, huwag ka na magpa-impress sa ibang tao. Yun, sa mga friends mo, grabe ka magpa-impress. Sa mga relatives mo, yung relatives mo, gusto mo pang maintindihan nila yung hustle mo. Maintindihan nila yung paniniwala mo. Pwede na mo, kahit yung mga kababata ko dati, ganyan, tinatry kong maintindihan nila yung kung ano mo yung paniniwala ko, yung diskarte ko. Gusto mo maintindihan, pwede palang hindi. Yun, mas siguro kung nagawa ko yun, 20 years old ako, mas mag-balikan ko nun. Kaya wala akong iisipin, mas hindi ako na-stress. Hindi naman nakakatulog yung pressure masyado eh. Ang gulo ko eh. Ito na-realize ko sa dami ng kababata ko na tinry kong i-convince ng mag-anak ko, wala naman na-convert eh. Isa wala na-convert eh, pwede pa hindi convert. Habang tumatagal ka, makakamagnet ka rin ng ibang tao na saswap sa kung ano mang paniniwala mo. So sayang yung energy mo na kinonvince mo yung mga tao, lalo na sa relatives. Relatives kasi gusto natin papalakpakin sila eh, para maramdaman natin tama tayo. Yun naman ang gusto lang natin maramdaman eh. Fried rice ng Pilipinas. Yes sir! Yes sir! Ito yung tanong ko na sigurado akong makakatulong sa binubuo kong company. Bugina Royco and Uncle Frank. Pag may kaharap kayo na high value man, anong tawag niyo sa kanila at paano sila ina-approach?
mo siya i-address. Tama? Yeah. Sir ba, boss, ganun. High value man. Kasi basically, may mga hinaharap kayo ng mga multi-millionaire or billionaire na tao. So gusto ko lang malaman kung paano sila kinakausap, paano sila ina-approach. Huwag kang maging kiss-ass masyado sa kanya. Huwag kang masyadong maging parang fanboy sa kanya, elib na elib ka sa kanya. Parang normal, tandaan mo lalaki din siya eh. Pareho kayong lalaki lang eh. Pareho kayo may problema lang din sa babae. Yung high value mo na yun, ang problema na yun sa chick din niya, katulad mo eh. Ganun, huwag ka lang masyadong, pero syempre, nandiyan pa rin yung respect mo sa kanya, nandiyan pa rin. Huwag lang yung masyadong parang i-overvalue mo siyang gano'n. Nandun pa rin yung respect mo sa kanya at keep it cool lang lagi sa kanya. At sa tingin ko nga rin, Tol, kung gusto mo makakonect sa kanya, huwag ka gano'n magsalita eh. Huwag ka magpasikat sa kanya. Kasi kadalasan ng mga tao, pag may silang high value, tinatry nila magpasikat doon, sasabihin nila, meron akong coffee shop, may ganito ako, may ganyan ako, bababa. Yung high value ng tao na yun, tinatamad na sa ganung usapan. Lagi na nilang naririnig sa mga nakapaligid sila, lahat nagpapasikat sa kanila eh. So shut up ka na lang muna. At maganda yan, kuhain mo muna yung loob niya. So paano mo kuhain yung loob niya? Pasalitain mo siya, magtanong ka ngayon sa kanya. Mag-isip ka rin ng tanong ng mga hindi pa natatanong sa kanya. Kasi kunyari, may na-meet kang businessman, malamang magtatanong ka tungkol sa business. Iwasan mo muna yung tanong na yun, business na ako. Pansinin mo muna yung mga, let's say, kunyari, yung vibe niya, kaya yung sapatos niya, doon mo muna simulan. Hilig ka pala sa ganyang yung maliliit na bagay muna, di ba? Diba? Doon mo muna simulan. Doon na yung business. Parang kunyari, may mamimit ako, let's say, may rapper ako mamimit, na young rapper. Madalas yan, tatanungin niya ako tungkol sa mga rap game na yan, mga YouTube, Spotify, ganyan. Bored na ako sa ganyan eh. Kaya lang siguro, for me, pwede mong i-profile mo na yung tao kahit pa paano. Kumbaga, maging sharp ka na mag-gets mo. Dalawa lang naman yung extreme opposites eh. Hood ba siya? Corporate ba siya? Profile mo lang. Hindi pwedeng corporate siya, magpapaka-hood ka. Hindi pwedeng hood siya, magpapaka-corporate ka. Di ba? So, bilang magaling makipag-network, alam mo sa anong lugar, alam mo yung posisyon mo na good siya, o di good na lingwahe tayo. Corporate siya, corporate na lingwahe tayo. Hindi yung corporate siya, gusto mo patunayan good ka. O kaya good siya, gusto mo namang malitin siya ng corporate, edukado ka. You feel me? So, yan, lang, balance, profile mo muna siya, tapos kumonekta ka kung ano lingwahe niya. So yung awit ka, so... Pangit. Hindi, So, oo, mission nyo ba ito from the start? O naging mission nyo na lang alam mo? Mission na alam mo. Eh, wag yung ba, ano? Ako hindi. Parang hindi purpose. Hindi ko purpose na. Nangyari na lang. Kasi ako talaga, iniisip ko lang natin, wala nang simulan ko. Gusto ko lang makapag-live life, makapag-enjoy, makapag-travel. Yun lang naman gusto ko eh. Tapos, habang ginagawa ko to, yung bilang nakikita ko na may mga nakikinig sa akin, tinitingnan ako, sinasabi mo, mga ganyan. Thinking outside the box podcast. Yan. may episode pa tayo. Ayan, tama. Question ko para sa lahat. First question. Mukhang marami ang kaya. Hindi naman. Ano ang mas importante sa inyo? Magkaroon ng maraming pera, mayaman, or magkaroon ng loyal na babae? Easy question. Loyal na babae, madali umaman. Mismo, tsaka pag may loyal ka babae, Yan ay sinagot niyo. tingin ko lang di ba? Pag may loyal ka babae, malaki yung chance mo yumaman. Madaling yumaman. Kaya sinasabi ko rin sa nakausap ko kanina, bata ka pa lang, man-chicks ka na, alamin mo na kung paano yan. Kasi, hindi mo kayo mag-end up together, nagkatulungan kayo. Or natuto ka kung paano mag-work with a partner. Magkaka-partner kayo, mag-business partner, kaibigan, supplier, kliyente, babae, whatever. So aralin mo na yung bata ka. Tsaka mas mayaman ka nga kapag may loyal kang babae. Yun na nga yung sinabi niya. Oo nga. Sinabi ko pa rin ito sa bata yun ako. Isa lang ang kinilangan ko. Nice one, Ken. Vincent Magpale. Ano? Vincent Magpale. Sobrang may itsura, kaso ano eh. Hindi masyado nagpaplano eh. Stock knowledge. Tanong ko paano mapapasubo yung babae? Sinusubo ka
Ulit, wait. Pakilala ko muna. Maganda yung tanong ni Kuya. Minsan pare, estudyante sa umaga, panagayaro sa gabi. Respect. Ganito kasi yan. Mga kapag napagkamalan ng parang hindi straight eh. Tapos lagi ka nilang susubukan eh. Lagi ka nilang pinapasuko eh. Paano mo susubukan? Ako sila yung Ren. Sige, tama mo Paano mo makapasuko yung babae pag sinusubukan ka nila? Nakasubo? Walang subo yan, tol. Subo ba yan? Parang tinitesting ka nila eh. Susubukan ka. Pinitesting ka, anong gagawin mo? Wala, paano mapapatigil yung testing sa kanya? Okay, gets. Pag sinusubok ka daw ng babae. Ano yung mapapasubok? Alam mo, tol, yung mga babae talaga, daily ka nila sinusubukan. Daily talaga yan. Kasi kaya naman daily ka nila sinusubukan. Sini-check nila kung tama ba yung napili nilang lalaki. Sinisigurado lang naman nila yan kung tama yung napili ng lalaki. Kung yung performance was safe pa rin yung day one. Oo. So kung sinusubukan ka talaga ng babae mo, para sa akin, kung yung sagutin yung test, kasi pag sinagot mo na yung test, doon niya mararamdaman, napagalaw ko siya. Sinubukan ko lang siya, napagalaw ko siya. So kung sagutin, gawin mo ng small deal, di ba? Parang gano'n lang, parang may kasama kang 7, matitesting ka ba ng 7 years old na bata? Sabi mo, sinusubukan ako nitong batang to itong 7 years old na to, hindi naman, di ba? Gawin mo lang ng small deal yun, di ba? So yun lang din ang gagawin mo, pag sinusubukan ka ng chick mong yun, gawin mo lang small deal talaga. Tapos, mas magmumukha kang lalaki sa mata niya. Kasi hindi mo siya binigtil eh. Yun lang naman ang gusto nila eh. Huwag gawin silang big deal eh. Kasi halos lahat ng lalaki sa mundo, ginagawa silang big deal. Lalo na yung mga magandang chick, big deal sila ng lahat ng lalaki, di ba? So, maging ikaw yung gawin mo lang sila small deal. So, Gusto mo lang yung role mo bilang lalaki. Kasi ba dapat siya yung mag-test run? Siya na yung magbigay ng test na Oo, mga. Ikaw na nalubog, huwag mong subukan ng babae mo. Ay, huwag ka magpasubok sa babae mo, dapat siya yung susubukan. Tanda mo, role naman din nila yung bilang babae. Ang role nila testing ka. Ang role mo maging lalaki na nakafocus din sa grind mo. Huwag ka ma-distract dun ba? Sa test na yun ba? Yun lang naman yung testing lang ba? Di-distract ka ba o hindi? Yep. Kasi ikaw, kung doon ka lang sa mission mo lagi, nakikita niya gano'n, kahit anong gawin mo dito kahit mag-iyak-iyak ako dito sa kanya, doon lang siya sa mission niya. Nakupad na ako. Doon. Minsan na pare. Yes, sir. Salamat, sir. Yes, sir. Dito natin siguro Huwag mong si subukan, Vincent. magpasubok. Magtatanong na sundalo dito. Ano sabi sa'yo? Ito, kahit yung tanong ko, gusto ko lang panapos na tanong mula sa 2J Buwan. Sa inyo na rin sa lahat. Sa lahat yan, yung sila. Pag sumiklab ba ang gera ng China at Pilipinas, ito di malabong mangyari to kasi kakagaling ko lang sa South China Sea nung nakarating ko. Di malabong mangyari. So, pag sumiklab to, walang source ng pera, resources, crypto, internet. Ano ang valuable asset na kayang isakripisyo kapalit ng buhay mo? Kahit sino pwede sila. Laban tayo to. Actually, yung tanong sa sakripisyo. Ano yung tanong? Pag sumiklab yung gera, walang internet, pera, crypto, kahit anong resources, ano ang valuable asset na kayang isakripisyo kapalit ng buhay mo? Isang sakripisyo? Kapalit ng buhay mo. Valuable asset. Pera. Hindi, wala kang pera.
Sa sakripisyo. Hindi ko kasi important sa sakripisyo. Kalit, para mabuhay kami. Kasi nung mga unang panahon, meron tinatawag na prisoner of war. Okay, so parang iti-trade mo siya. Barter. Oo. Hindi ko siya barter. Ito lang natin eh. Alam ko na yun. Wala na. Negosyo wala na rin, gano'n, Teddy. Wala. Kasi nagmamatter ba ang negosyo sa gera? Kotse, meron ka. Ikaw, sa day mo, ikaw. Sinalage talaga. Iyakampan ko yung mga natutunan ko sa yung talino na basic. Yun na. Pagkagagawa ko ng mga... Hindi ba may inaambag niya? Oo. Nalito kasi ako sa smoke sacrifice eh. Kung baka prisoner of war ka, prisoner of war ka, sabihin sa'yo, bibigyan kita ng free, para mabuhay kita papatay, ano mapapala ko sa'yo? O, delivery boy mo, rider. Oo! Kayo ako sa inyo. Nililigtas sa aking babae ko. Ayun ang valuable ko para mabuhay ako. Oo, yung babae ko. Nagsasacrifice yung babae rin, no? Sacrifice na queen. Para mabuhay. Meron buhay yan ito. Tatlong beses ka bumawa na rin. Oo, pwede pa naman i-revive. Pupunta ka kayo mga magya. Ano ang tatlong win ko? Tatlong sacrifice, pwede magpapapos. Sa Dajehani, sa Madcow Gift Journey, The Shop Bites, Kashi's Authentic Japanese Food, ano to? Snack Empire Vegan Chicharon, French Shaker Mobile Bar, at kay DJ Oli. Maraming salamat! Mindanao namin sinut. At lahat to galing lang sa iPhone na camera. At sila buha ang nag-shoot. So ginawa lang talaga namin ang paraan to para mahatid yung music video na sa'yo. Parang old school na 2J2 eh, para-paraan lang. Nakagaling yung ano? Kawawa naman yung maliliit, oh! Sila ay nandun sa club. Ba't ko ba ginagawa to? Ang sagot ko for the love of money. Siyempre, yung fame ay bonus lang. Si ganda nakakaakit pero ako focus lang. Stricto aking asinta. Pag success ay nalasap. Mga hindi naniwala sa'kin, ano na wasak. Sa taas ng taas, sa taas, yeah, sa taas. Thank you for watching our 220s live podcast. Stand by for our next video. Laging paid, di nag-fade. Pimpin ko ay laging tight.
Pilipinas ang lahat ng supply. Okay. Tingin muna kayo dyan sa taas sa photographer natin. Guys, pwedeng one step back konti. One step back. One step back lang muna. One step back lang. Alright mga boss, tingin muna sa taas. Tingin muna sa taas. Angas naman. Okay, dito naman sa harapan. Tingin sa harapan. Dito sa